Darating ang araw na luluhod sa paanan ko ang buong pamilyang iyon. Papanoorin ko ang pagbagsak ng kanilang imperyo habang hawak ko ang pinal na diwa ng pamana ng aking tunay na ama. At ang lalaking tinawag kong asawa ay magmamakaawa para sa kahit isang sulyap lamang sa aming anak. Ngunit ngayon, sa malamig na kwartong ito ng ospital, wala silang alam na ang huling bahagi ng kanilang kasakiman ang magiging simula ng aking walang kaawa-awang paghihiganti. Bahagya pa lamang bumabalik ang lakas ng aking katawan pagkatapos ng 12 oras na paghihirap sa panganganak nang buksan ang pinto ng aking silid. Sapat na ang ilang oras para sa iyo dito, Elena. Naisilang mo na ang tagapagmana ng aming angkan, kaya wala ka ng silbi sa silid na ito. Ilipat ninyo siya agad sa kwarto ng mga kasambahay sa basement. Masama sa feng shui ng aking apo ang mababang uri ng hanging dala niya. Si Doña Beatriz Montecillo iyon, ang aking biyenan na nakatayo sa tapat ng aking kama, habang hawak ng 2 kasambahay ang aking bagong silang na sanggol na si Nico. Nakasuot siya ng mamahaling terno, nakataas ang kilay, at nakatingin sa akin na para bang ako ay isang maruming basahan na katatapos lamang gamitin. Tumingin ako sa lalaking nakatayo sa kanyang likuran, si Adrian, ang aking asawa. Ang lalaking pinaglingkuran ko sa loob ng 3 taon, ang lalaking ipinagpalit ko ang aking sariling karera sa larangan ng finance upang ayusin ang mga naghihingalong account ng kanyang kumpanya. Nagtagpo ang aming mga mata, ngunit agad siyang umiwas at tumitig sa sapatos ng kanyang ina. Adrian, ang aking boses ay paos at mahina, ngunit walang bakas ng pagmamakaawa. Kakarating lang natin mula sa delivery room. Malamig pa ang katawan ko. Lumalapit si Adrian, ngunit hindi upang hawakan ang aking kamay. Lumapit siya upang kukunin ang aking maliit na bag sa ibabaw ng mesa. Sundin mo na lang si Mama, Elena, sabi niya nang walang anumang emosyon. Mas nakakaalam siya sa feng shui at sa kalusugan ng pamilya. Tsaka, tingnan mo ang sarili mo. Wala ka namang maipagmadaling negosyo o mayamang angkan para magpalaki ng tagapagmana ng Montecillo Group. Pumasok ka na sa basement para hindi ka rin makita ng mga bisita. Pumasok ang isang nakababatang nurse na may hawak na 2 dokumento at isang lumang wheelchair. Nanginginig ang kamay ng nurse habang nakatitig sa akin. Ma'am Elena, pasensya na po. Inatasan po kami ng pamunuan na evacuate ang presidential suite na ito sa loob ng 30 minuto. Kailangan na po kasing ihanda ang kwartong ito para sa pagdating ng mga VIP investors ng Montecillo Group bukas. May eksaktong 24 oras na lamang bago ang grand launching ng Montecillo Tower. Dugtong ni Doña Beatriz habang pinalilibutan ng kanyang 2 personal na gwardiya ang aking kama. Kailangang nasa basement ka lang bago mag-umaga para hindi ka makita ng mga mamamahayag. At huwag mo nang subukang hawakan si Nico. Mula ngayon, ang aming personal na nurse na ang magpapadide sa kanya. Kumuha si Doña Beatriz ng isang folder mula sa kanyang mamahaling bag at ibinagsak ito sa ibabaw ng aking kumot. Tumingin ako roon, isang draft ng Deed of Voluntary Custody Waiver at isang annulment petition na nakahanda na ang mga argumento laban sa aking kakayahang maging ina. Nakalagay roon na ako ay walang sapat na kita at walang matatag na pamilya. Kaya't ang buong karapatan kay Nico ay mapupunta sa pamilya Montecillo. Bahagyang kumislap ang galit sa aking dibdib, ngunit agad itong pinalitan ng isang matinding panlalamig. Ang sakit na naramdaman ko mula sa mga tahi ng aking panganganak ay biglang nawala, pinalitan ng isang uri ng katahimikan na hindi pa nila kailanman nakita sa akin. Gusto mo ba ng pirma ko dito ngayon din, Doña Beatriz? Tanong ko ng napakahinahon, habang nakatitig ng diretso sa kanyang mga mata. Bahagyang nagulat ang aking biyenan sa kawalan ng luha sa aking mukha. Inaasahan niyang ako ay magmamakaawa, iiyak sa paanan ni Adrian, o magsisigaw gaya ng isang desperadong babae. Ngunit nakatitig lamang ako sa kanya, malinis, malamig, at walang bakas ng takot. Mabuti at natututo ka ng umunawa sa kinalalagyan mo, nakangising sagot ni Doña Beatriz. Lagdaan mo iyan bukas pagkatapos ng gala. Sa ngayon, lumipat ka na sa basement. Inabot ko ang ballpen sa ibabaw ng mesa. Sa halip na pumirma sa waiver, kinuha ko ang form ng transfer request. At inilagay ang aking inisyal
para sa paglipat ng silid. Kasabay noon, dahan-dahang gumalaw ang aking mga daliri sa ilalim ng kumot habang hawak ang aking smartphone. Sa loob ng 3 taon, ako ang lihim na utak sa likod ng mga financial structure ng Montecillo Group. Ako ang naglagay ng aking sariling pangalan at personal na credit line bilang gwarantor sa 20 milyong pisong pautang na ginamit ni Adrian para sa itinatayong Montecillo Tower. Akala nila ay isa lamang akong simpleng bahay-bahayan na walang alam sa mundo ng negosyo. Habang nakatayo si Doña Beatriz na hawak ang aking sanggol, binuksan ko ang aking mobile banking application. Sa pamatihan ng 4 na mabilis na pagpindot, pinairal ko ang aking karapatan bilang primary guarantor. Formal kong pinalitan ang status ng aking personal credit guarantee mula sa active patungong under audit and revocation. Isang lihim na bombang oras ang aking itinanim. Sa loob ng 24 na oras, sa mismong sandali ng kanilang grand launching, ang lahat ng tseke na inilabas ng Montecillo Group gamit ang aking linya ng kredito ay magbo-bounce. Inalis ko ang aking gintong singsing sa kasal. Dahan-dahan ko itong inilagay sa ilalim ng puting unan sa kama. Tumingin ako kay Adrian sa huling pagkakataon. Masamang magpatagal ng dumi sa malinis na silid, Adrian. Baka magbago pa ang feng shui na pinoprotektahan ng ina mo. Dahan-dahan akong umupo sa wheelchair. Walang ni isang patak ng luha ang lumabas sa aking mga mata. Habang itinutulak ng nurse ang wheelchair patungo sa madilim at malamig na pasilyo ng basement, narinig ko ang tawag ni Doña Beatriz sa kanilang pampamilyang abogado upang ihanda ang opisyal na pagtataboy sa akin bukas. Hindi nila alam, ang babaeng itinapon nila sa basement ngayong gabi ay ang siya ring wawasak sa kanilang buong kaharian bukas. 2:00 na ng madaling araw. Sa loob ng maliit at malamig na kwarto sa basement, hindi ako nahiga kahit isang sandali. Masakit pa ang aking katawan mula sa panganganak, ngunit mas mabilis ang tibok ng aking isip kaysa sa kaba ng aking dibdib. Ang bawat minutong inilalagay ko sa ilalim ng bubong ng mga Montecillo ay isang minutong binibigyan ko sila ng pagkakataong sakali ang aking buhay. Dahan-dahan kong pinalitan ang aking damit ng isang simpleng blusa at pantalon. Kinuha ko ang aking backpack kung saan nakatago ang aking mga personal na dokumento, ang aking laptop, at ang lumang kahoy na kahon ng aking namatay na ama. Walang kahit isang alahas o mamahaling gamit na nanggaling sa pamilya Montecillo ang aking dinala. Umakyat ako sa pabalik na hagdanan patungo sa nursery room. Sa tulong ng kaunting pera na ibinigay ko sa nakatduty na kasambahay para bumili ng mainit na kape sa labas, naiwan akong mag-isa sa silid ng aking anak. Mabilis ngunit maingat kong kinuha si Nico mula sa kanyang duyan. Isinilid ko siya sa isang malambot na baby carrier na nakatali sa aking dibdib. Mula sa drawer ng nurse station, kinuha ko ang orihinal na certificate of live birth at ang mga record ng bakuna ni Nico. Ang mga dokumentong ito ang kanilang gagamitin bukas para sa formal na pag-agaw sa aking karapatan. Ngunit ngayon ay nasa akin na ang lahat. Bago ako tuluyang lumabas sa pinto ng mansyon, dumaan ako sa silid-aklatan kung saan natutulog si Adrian. Inilagay ko sa ibabaw ng kanyang malaking wooden desk ang isang opisyal na dokumento, ang Notice of Revocation of Spousal Guarantee and Separation of Personal Assets. Paglabas ko sa gate, naghihintay na ang isang lumang taxi na tinawagan ko 10 minuto ang nakalilipas. Sumakay ako sa likod at inutusan ang driver na magmaneho patungo sa lalawigan ng Bulacan, sa maliit at tahimik na bahay ng aking ina. Habang tumatakbo ang sasakyan sa madilim na kalsada ng EDSA, nagising si Nico. Gumalaw ang kanyang maliliit na kamay at dahan-dahang humawak sa aking hintuturo. Bahagya siyang gumawa ng isang mahinang tunog ng pagtawa habang nakatitig sa akin. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang isang uri ng lakas na hindi kailanman kayang basagin ni Doña Beatriz. Habang hawak ang aking anak, binuksan ko ang backpack at kinapa ang lumang pitaka ng aking ama sa loob ng kahoy na kahon. Sa pinakailalim ng pitaka, naramdaman ng aking mga daliri ng isang matigas na bagay. Isang maliit na pilak na susi. Nang itapat ko ito sa ilaw ng sasakyan, pinalibutan ako ng pagtataka. May nakaukit na maliit na Montecillo crest sa hawakan ng susi. Bakit
Na isang simpleng accountant sa probinsya? Hindi ko pa man nasasagot ang katanungang iyon sa aking sarili. Biglang nanginginig na tumunog ang aking telepono sa ibabaw ng aking kandungan. Si Adrian. Sinagot ko ang tawag at inilagay ito sa aking tainga nang hindi nagsasalita. Elena, nasaan ka? Ang boses ni Adrian ay puno ng matinding galit at takot. Bakit tumawag ang bangko sa akin ngayong 3:00 ng madaling araw? Nireject ng system ang 5 milyong deposit para sa steel supplier ng Montecillo Tower. Sabi ng manager, pinull out mo daw ang guarantee mo. Nababaliw ka na ba? Hindi ako nababaliw, Adrian. Nagsisimula pa lang akong mag-isip, sagot ko sa isang napakahinahon at malamig na boses. Umuwi ka dito ngayon din kasama si Nico. Sigaw niya at naririnig ko ang lagitik ng kanyang mga daliri sa mesa. Kailangan maklear ang cheque. Bago mag-alas 4 ng umaga, bago mag-open ang suppliers. Huwag mong sirain ang launching bukas. Ibalik mo ang pera at ang anak ko. Nasa akin ang anak ko, Adrian. At ang mga ari-arian ko ay nananatili sa akin. Tugon ko ng walang anumang pag-aalinlangan. Matuto kang magbayad ng sarili mong mga utang gamit ang sarili mong pera. Huwag kang magtago sa saya ng ina mo. Elena, pagbayaran mo ito. Bago pa niya matapos ang kanyang sigaw, pinatay ko na ang tawag. Inalis ko ang SIM card mula sa aking telepono at itinapon ito sa labas ng bintana ng taxi. Sa mismong sandaling iyon sa mansyon ng mga Montecillo, bumagsak ang hawak na porselanang baso ng kape ni Doña Beatriz sa malamig na semento ng sahig. Nabasag sa daan-daang maliliit na piraso habang natatanggap niya ang ulat ng bangko na frozen, ang kanilang pangunahing project account at wala na sa mansyon ang tagapagmana. Pagkatapak pa lamang ng aking paa sa mababang hagdanan ng lumang bahay ng aking ina sa Bulacan, sinalubong ako ng liwanag ng umaga at ng mahigpit na yakap ni Nanay Rosa. Wala siyang itinatanong habang kinuha si Nico sa aking mga bisig. Ngunit sa lalim ng kanyang tingin ay alam kong nababasa niya ang pagod at ang matigas na kapasyahan sa aking mukha. Inilapag ko sa ibabaw ng wooden dining table ang lumang kahoy na kahon ng aking namatay na ama. Gawa ito sa matigas na nara, may kaunting kalawang sa gilid ng kandado at may nakaukit na maliit na simbolo na dati ay hindi ko binibigyan ng pansin. Kinuha ko ang maliit na pilak na susi mula sa aking bulsa. Ang susi na may Montecillo crest na nakuha ko mula sa lumang pitaka ni Papa. Sa unang pagkakataon, pumasok ang susi sa kandado at dahan-dahang umikot ng walang anumang bara. Nang buksan ko ang takip, lumabas ang amoy ng lumang papel at tuyong dahon. Sa loob ay nakapatong ang ilang dilaw na dokumento, isang personal na tala-arawan ng aking ama, at 2 opisyal na sertipiko na may pampamahalaang selyo. Inangat ko ang unang papel, isang orihinal na birth certificate. Sa itaas nito ay nakasulat ang pangalan ng aking ama, Rafael Montecillo Jr. Nanlamig ang aking mga daliri habang binabasa ang mga kasunod na linya. Ang aking ama na si Rafael Rosario, nakilala ko bilang isang simpleng accountant sa probinsya, ay ang panganay na anak at ang tunay na legal na tagapagmana ng pamilya Montecillo. 30 taon na ang nakalilipas. Umalis siya sa mansyon at pinalitan ang kanyang apelyido patungong Rosario. Pagkatapos ng isang matinding hidwaan sa kanyang nakababatang kapatid, ang ama ni Adrian, dahil sa maruming panloloko sa negosyo. Nangangahulugan ito na hindi ako isang mahirap na babaeng pumasok sa pamilya Montecillo sa pamamagitan ng swerte. Ako ang tanging biolohikal na apo ng tagapagtatag ng buong imperyo. Bago ko pa man maitupi ang dokumento, huminto ang isang makintab na itim na sedan sa tapat ng aming mababang bakod. Bumaba mula rito ang isang lalaking nakasuot ng formal na terno. May hawak na leather portfolio at may seryosong mukha. Si Attorney Gabriel Reyes, ang pinagkakatiwalaan at pangunahing abogado ng pamilya Montecillo sa loob ng 3 dekada. Dahan-dahan siyang pumasok sa aming maliit na pintuan at yumuko ng may buong paggalang sa harap ko. Magandang umaga, Senyorita Elena, formal niyang bati. At Huerta Reyes, malamig kong tugon, habang inihahanda ang 2 baso ng tubig. Paano mo nalaman kung nasaan ako?
Ipinadala ako ni Don Rafael Montesilo, sagot ng abogado, habang ibinababa ang kanyang portfolio sa mesa. Matagal ka na niyang sinusubaybayan, Elena. Mula pa noong araw na pumasok ka sa Montesilo Group bilang isang junior analyst, hanggang sa araw na ikasal ka kay Adrian. Kumunot ang aking noo. Kung alam ng lolo na ako ang kanyang apo, bakit pinanood niya lamang akong itapon ni Doña Beatriz sa basement ngayong gabi? Inilabas ni Attorney Reyes ang isang sealed leather document na may pulang wax seal. Dahil kailangang makita ni Don Rafael kung anong uri ka ng babae, Elena. Nais niyang makasiguro kung ikaw ay tulad ng iyong ama na may paninindigan at matigas na dignidad, o kung papayag kang maging alipin ng kasakiman ni na Doña Beatriz at Adrian. At sa ginawa mo kagabi, ang pagputol sa kanilang credit line at ang pagprotekta sa iyong anak, napatunayan mo ang iyong sarili. Binuksan ni Atty. Reyes ang folder at iniharap sa akin ang huling habilin at irrevocable trust deed ni Don Rafael Montesilo. Sa bisa ng dokumentong ito, pahayag ni Atty. Reyes sa isang malinaw at matatag na boses, ipinapasa ni Don Rafael ang 51% ng voting shares at buong controlling rights ng Montesilo Holdings sa iyo. Simula sa oras na ito, ikaw na ang may-ari at chairman ng kumpanya. Tinitigan ko ang papel. Ang pangalan ko, Elena Rosario Montesilo, ay nakasulat sa itim na tinta. Sa isang lagda lamang, ang buong imperyo na pumatay sa aking dangal kagabi ay magiging akin. Tinatanggap ko ang kapangyarihang ito, attorney. Malamig kong pahayag habang kinukuha ang ballpen. Ngunit hindi ko ito gagamitin para iligtas ang kumpanya ni Adrian. Wawasakin ko muna ang lahat ng bulok na sistema na itinayo ni Doña Beatriz. Habang sinusuri ko ang kasamang financial audit report mula kay Atty. Reyes, may isang kakaibang transaksyon na pumukaw sa aking pansin. Sa listahan ng mga lihim na pondo na inilabas ni Clarissa noong nakaraang buwan, mayroong 100,000 piso na inilipat sa isang personal na account. Ang pangalan ng may-ari ng account, Maribel Santos, ang aking pinakamatalik na kaibigan. Bago ko pa man maitanong ito kay Atty. Reyes, biglang tumunog ang bagong telepono na ibinigay sa akin ng abogado. Ang tumatawag ay si Maribel. Sinagot ko ang linya. Naririnig ko ang kanyang malakas na pag-iyak at panginginig ng boses. Elena, nasaan ka? Tulungan mo ako, pakiusap. Pumunta ka sa coffee shop sa bayan ngayon din. Kailangan kitang makita. Ngunit habang umiiyak si Maribel sa kabilang linya, hindi niya alam na sa loob ng isang itim na kotse na nakaparada 2 kalye, ang layo mula sa bahay ng aking ina. Nakatayo si Clarissa Montesilo habang nakangisi at nakatitig sa screen ng kanyang tablet, kung saan nakarehistro ang kulay, pulang tuldok ng GPS tracker na lihim niyang ikinapit sa telepono ni Maribel. Pumasok ako sa maliit at tahimik na coffee shop sa bayan. Nakatigil ang 2 sasakyan ng mga tauhan ni Atty. sa labas para sa aking seguridad. Ngunit pumapasok akong mag-isa. Sa sulok ng kainan, nakaupo si Maribel, ang aking matalik na kaibigan sa loob ng 5 taon. Ang babaeng pinatira ko sa aking apartment noong wala siyang maipambayad ng upa. Ang babaeng itinuring kong tunay na kapatid. Nang makita ako ni Maribel, agad siyang tumayo at lumakap sa akin ng higpit. Naririnig ko ang kanyang mabilis na paghinga at ang panginginig ng kanyang balikat. Elena, Diyos ko, nag-alala ako sa inyo ni Nico. Balita ko sa mga balita ay umalis ka daw sa mansyon. Nasaan kayo nakatira ngayon? Ligtas ba ang baby? Naupo ako sa tapat niya, hindi ko sinagot ang kanyang yakap at hindi ko rin binawi ang aking kamay. Tinitigan ko lamang ang kanyang mukha, ang mga matang puno ng pag-aalaala na nakatakip sa isang malalim na kasinungalingan. Sa ilalim ng mesa, nakita ng aking paningin ang mabilis na paggalaw ng mga daliri ni Maribel sa kanyang telepono. Lihim niyang ipinapadala ang aming lokasyon. Salamat sa pag-aalala, Maribel, malamig kong panimula. Ngunit bago natin pag-usapan si Nico, may gusto lang akong ipakita sa iyo. Kinuha ko mula sa aking bag ang isang printed na bank statement. Ang dokumentong natanggap ko mula sa financial audit ni Atty. Reyes at ibinaba ito sa ibabaw ng mesa sa tapat ng kanyang tasa ng kape. Lumitaw doon ang linya ng transaksyon. 100,000 piso na pumasok sa personal account ni Maribel mula sa account ni Clarissa Montesilo noong nakaraang buwan.
Kasama rin doon ang naprint na kopya ng kanyang mga text message kay Clarissa, kung saan ibinubunyag niya ang oras ng aking mga check-up sa ospital noong ako ay buntis pa. Biglang huminto ang pag-iyak ni Maribel. Ang dating nag-aalalang mukha ay pinalitan ng matinding pagkabigla at panlalamig. Nawalan ng boses ang kanyang mga labi. Elena, magpapaliwanag ako. Nauutal niyang simula habang nanginginig ang kanyang mga kamay. Kailangan ko lang ng pera. Baon sa utang ang pamilya ko sa probinsya at threatened na silang paalisin sa bahay. Nangako si Clarissa na babayaran niya ang lahat kung magbibigay ako ng balita tungkol sa iyo. Akala ko naman para lang sa updates iyon. Hindi ko alam na ganun ang gagawin nila sa sa ospital. Dahan-dahan kong pinunasan ang patak ng tubig sa labas ng aking baso gamit ang aking hintuturo. Ang kanyang mga alibi at pagpapakababa ay hindi gumalaw kahit isang pulgada sa aking puso. Ang pera ay pwedeng kitain sa malinis na paraan, Maribel, malamig kong tugon, habang ang aking boses ay mananatiling pantay at walang galit. Ngunit ang tiwala na ibinenta mo sa halagang 100,000 ay hindi mo na kailanman mabibili muli. Ipinagpalit mo ang seguridad ng aking anak para sa sarili mong kaginhawaan. Umiyak ng mas malakas si Maribel. Sinusubukang hawakan ang aking kamay sa ibabaw ng mesa. Patawarin mo ako, Elena. Pakiusap, kaibigan mo pa rin ako. Inilayo ko ang aking kamay. Kumuha ako ng 500 piso sa aking pitaka at inilagay ito sa tabi ng tasa para pambayad sa kape. Tumayo ako ng may buong antas ng dignidad. Pinatatawad kita sa kailangan mo ng pera, Maribel, pero hindi na kita kilala bilang kaibigan. Tinalikuran ko siya ng walang anumang pag-aalinlangan. Habang lumalabas ako sa pinto ng coffee shop, napansin ko ang isang makintab na itim na luxury car na nakaparada sa kabilang kalsada. Sa loob nito, sa likod ng madilim na tint ng bintana, may isang lalaking nakasuit na nakatitig sa akin. May hawak siyang telepono na may selyo ng tanggapan ng pangulo ng kumpanya. Hindi siya isang Montesilo. Bago ko pa man matanong sa aking sarili kung sino ang taong iyon, isang mabilis na pulang sports car ang humarurot at huminto sa mismong tapat ko. Bumaba mula sa sasakyan si Clarissa Montesilo, kasama ang 2 malalaking lalaki na nakasuit. Ibenta mo man si Maribel, hindi ka ganoong kadaling makakatakas sa akin, Elena. Galit na sigaw ni Clarissa habang mabilis na lumalapit at mabilis na inaabot ang aking bag kung saan nakatago ang mga dokumento ng aking ama. Hindi ako gumalaw kahit isang pulgada habang mabilis na lumalapit si Clarissa kasama ang 2 niyang malalaking tauhan. Hahawakan na sana ng isa sa kanila ang strap ng aking bag nang dahan-dahan kong itinaas ang aking smartphone. May 5 high-definition CCTV camera sa paligid ng kainang ito, Clarissa, malamig kong pahayag habang nakatitig sa kanyang mga mata. At ang 2 lalaking nakatayo sa likod mo ay mga dating pulis na inatasan ni Atior Gabriel Reyes para sa aking seguridad. Sa mismong sandaling iyon, 2 matatangkad na lalaking nakasuit ang mabilis na humakbang mula sa 2 itim na sasakyan sa kabilang kalsada. Pinalibutan nila ang mga tauhan ni Clarissa ng may kumpletong profesionalismo. Mabilis na namutla ang mukha ni Clarissa. Hindi pa tayo tapos, Elena. Mahirap ka lang at wala kang lalagyan sa pamilya Montesilo. Galit niyang sigaw bago nagmamadaling pumasok sa kanyang pulang sports car at humarurot paalis. Sumakay ako sa sasakyan ng aking seguridad patungo sa tanggapan ni Atior Reyes. Sa kabilang dako ng lungsod, sa loob ng malaking silid-aklatan sa mansyon ng Montesilo, nagdiriwang sina Doña Beatriz at Adrian. Nakatayo si Doña Beatriz sa tapat ng kanyang malaking wooden desk habang humahawak ng isang kopya ng kasunduan sa bangko. Sabi ko sa'yo, Adrian, hindi natin kailangan ng babaeng yon, pagmamayabang ng aking biyenan. Pumayag ang Pacific Commercial Bank na magpalabas ng 50 milyong pisong loan gamit ang lumang authorization form na may pirma ni Elena bilang garantor. Kumunot ang noo ni Adrian. Mama, sigurado ka bang pwedeng gamitin ang lumang pirma niya? Baka malaman ng auditing team. Sino ang magsasabi sa kanila? Ang mahirap na babaeng iyon? Tumatawang tugon ni Doña Beatriz. Wala siyang pera para kumuha ng abogado. Akala niya marahil ay matatakot tayo dahil umalis siya kasama ang bata. Pagkatapos nating makuha ang pera, ibabagsak natin ang annulment at kukunin si Nico.
Ilang minuto lamang ang nakalipas. Tumunog ang aking pangalawang telepono habang nakaupo ako sa tapat ng laptop sa opisina ni Tyron Reyes. Si Adrian ang tumatawag. Inilagay ko ang telepono sa aking tainga at hindi nagsalita. Elena, panimula ni Adrian sa isang boses na sinusubukang maging autoritatibo. Na-approve na ng bangko ang 50 milyong piso para sa Montecillo Tower. Ngunit kailangan mo pa ring pumunta sa bangko bukas para sa pinal na formalidad. Kung pupunta ka at pipirma ng maayos, papayag akong baguhin ang annulment petition. Papadalhan kita ng maliit na monthly allowance at papayagan kitang bisitahin si Nico buwan-buwan. Huminga ako ng malalim habang ang isang malamig na ngiti ay dahan-dahang lumilitaw sa aking mga labi. Talaga, Adrian? Sigurado ka bang legal at malinis ang pirma na ginamit ng ina mo sa bangko ngayon? Bahagyang nauwi sa panginginig ang boses ni Adrian. Anong ibig mong sabihin? Si Mama ang nag-ayos ng mga papel. Lahat ng iyon ay may pahintulot mo dati. I-enjoy nyo ang pera habang nariyan pa, Adrian. Napakahinahon kong sagot. Magkikita tayo sa pagpupulong bukas. Pinatay ko ang linya bago pa man siya makasagot. Tumingin sa akin si Tyron Reyes mula sa kabilang tapat ng mesa. Elena, pwedeng-pwede nating ihinto ang release ng pera sa bangko, ngayon din gamit ang isang court injunction. Kumuha ako ng isang higop ng mainit na tsaa mula sa aking tasa. Habang pinapanood sa screen ng aking laptop, ang live confirmation feed mula sa bangko, kung saan pumasok na ang 50 milyong piso sa account ni Doña Beatriz. Huwag natin silang pigilan, attorney, malamig kong pahayag. Hayaan nating pumasok ang pera sa kanyang account. Sa sandaling tanggapin at gamitin ni Doña Beatriz ang pondong iyon batay sa isang pinalitang pirma. Hindi na ito isang simpleng away pamilya. Ito ay magiging isang airtight na kaso ng bank fraud at falsification of commercial documents na walang piyansa. Kasabay noon, inatasan ko si Tyron Reyes na magpadala ng isang formal ngunit misteryosong patalastas sa pamilya Montecillo, isang Notice of Emergency Board and Stockholders Meeting sa Montecillo Tower para sa susunod na araw. Nang matanggap ni Doña Beatriz ang patalastas, tumawa siya ng malakas kasama si Clarissa. Sa kanyang paniniwala, ang pagpupulong na iyon ay ang formal na pagsuko ni Don Rafael dahil sa kanyang kahinaan sa kalusugan at ang opisyal na pagpasa ng katungkulang chairman sa kanya. Ngunit habang sinusuri ko ang mga lihim na galaw ng pera sa kumpanya, may natuklasan akong panibagong hiwaga. Sa tulong ng audit team, nalaman kong nagmamadaling inilipat ni Clarissa ang 30 milyong piso ng kanyang mga personal na ari-arian patungo sa isang offshore bank account sa Cayman Islands sa ilalim ng alias na CR Montecillo. Naghahanda na rin si Clarissa na iwan at ilaglag ang sarili niyang ina. Isang gabi bago ang nakatakdang pagpupulong, tumunog ang bell sa gate ng mansyon ng mga Montecillo. Isang sheriff ng korte ang pumasok at inabot kay Adrian ang isang malaki at mabigat na brown envelope. Binuksan ito ni Adrian sa akalang ito ay mga karaniwang papeles mula sa munisipyo, ngunit biglang namutla ang kanyang mukha at natuyo ang kanyang lalamunan habang binabasa ang formal na court injunction at order of preliminary attachment na nagpapataw ng freeze order sa lahat ng kanyang personal na sasakyan, credit cards, at mga ari-arian. Sa tulong ni Attorney Gabriel Reyes, pumasok ako sa isang lihim na presidential suite sa huling palapag ng ospital. Walang sino man sa pamilya Montecillo ang nakakaalam na narito si Don Rafael, ang tagapagtatag ng buong imperyo at ang aking tunay na lolo. Nakatayo ang 2 gwardya sa tapat ng pinto habang dahan-dahan kong itinutulak ang pinto. Sa gitna ng tahimik na silid, nakaupo sa gilid ng kama ang isang matandang lalaki. Bagaman payat at may mga dextrose sa kanyang kamay, ang kanyang mga mata ay mananatiling matalas, puno ng karunungan, at walang bakas ng pagiging uod. Nang magtagpo ang aming mga mata, dahan-dahang gumalaw ang kanyang mga labi. Elena? Mahina ngunit matatag niyang banggit. Ang mga mata mo, eksaktong-eksakto sa mga mata ng iyong ama na si Rafael Jr. Lumalapit ako at dahan-dahang umupo sa katapat na upuan. Wala akong nararamdamang galit sa matanda, kundi isang uri ng malalim na paggalang sa lalaking nagtayo ng lahat ng ito mula sa wala. Patawarin mo ako, Elena, panimula ni Don Rafael, habang hinahawakan ang aking 2 kamay.
Patawarin mo ako dahil pinabayaan ko ang matakaw na babaeng iyon at ang aking walang kwentang apo na tratuhing parang basahan, ang aking sariling apo sa loob ng 3 taon. Ngunit kailangan kong makasiguro, kailangan kong makita kung taglay mo ang bakal na paninindigan at malinis na puso ng iyong ama. Naway nahanap mo ang sagot na hinahanap mo, Lolo, malamig at mahinahon kong sagot. Dahil ang babaeng itinapon nila sa basement kagabi ay hindi na muling yuyuko sa sinuman. Isang munting ngiti ng pagmamalaki ang lumitaw sa mukha ng matanda. Tumango siya kay Attorney Reyes na agad namang inilabas mula sa isang leather case ang 2 mahalagang bagay, ang opisyal na presidential seal ng Montesino Holdings at ang pinal na proxy voting certificate na nagbibigay sa akin ng buong 51% ng voting rights. Inabot ni Don Rafael ang seal sa aking mga kamay. Mula sa gabing ito, Elena, ikaw na ang tunay na may-ari ng huling hatol sa pamilya Montesino. Ang buong kumpanya ay nasa ilalim na ng iyong pangalan. Tinitigan ko ang mabigat na gintong seal sa aking palad. Hindi ko sisirain ang kumpanyang pinaghirapan mo, Lolo. Pahayag ko habang nakatitig sa kanya. Ngunit lilinisin ko ang bawat bulok na sanga ng pamilyang ito, simula bukas sa stockholders meeting. Gumagalaw ang kamay ng matanda, dahan-dahang inabot ang aking ulo, at inilagay ang kanyang mga labi sa aking noo para sa isang mahinhin na halik. Isang kilos na eksaktong ginagawa ng aking namatay na ama tuwing gabi noong ako ay bata pa. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang ganap na paghilom ng lahat ng sugat na iniwan ng pamilya Montesino sa aking puso. Habang inililigpit ni Attorney Reyes ang mga dokumento, narinig kong nagbulong si Don Rafael sa abogado sa isang mahinang boses. Attorney Reyes, siguraduhin mong nakahanda na ang pinal na deed of transfer para sa lumang ari-arian sa probinsya. May isang bagay roon na kailangang matuklasan ni Elena pagkatapos ng meeting. Hindi ko na naitanong kung anong ari-arian ang tinutukoy ng matanda dahil kailangan ko nang umalis bago magpalit ng duty ang mga nurse. Isinuot ko ang aking itim na salamin habang bumababa sa lobby ng ospital. Sa mismong pintuan ng emergency room, biglang pumasok ang isang nagmamadaling grupo ng mga doktor at paramedics. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ko si Adrian. Magulo ang kanyang buhok, walang kurbata, at desperadong sumisigaw sa mga nurse dahil biglang inatake sa puso at nawalan ng malay si Doña Beatriz. Nang makatanggap ng abiso mula sa bangko na nag-bounce ang lahat ng kanilang emergency issuance ng cheque. Nagtagpo ang aming paningin ni Adrian sa gitna ng maraming tao. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makilala niya ako sa tabi ng pinto. Ngunit bago pa man siya makakabang patungo sa akin, pumasok na ako sa naghihintay na black SUV at dahan-dahang isinara ang bintana. Bago ko pa man mabuksan ang pinto ng aking black SUV sa parking lot ng ospital, narinig ko ang mabilis na mga yabag ng sapatos sa semento. Elena, tumigil ka! Si Adrian. Hinihingal siyang huminto sa tapat ko. Magulo ang kanyang damit at may mga pawis sa kanyang noo. Mabilis niyang inabot ang aking bisig upang hawakan ako. Ngunit bago pa man dumapo ang kanyang mga daliri sa aking balat, dahan-dahan kong itinaas ang aking kamay upang iparamdam ang isang malinaw na hangganan. Inayos niya ang kanyang boses. Sinusubukang ilabas ang kanyang lumang kakayahan na magpanggap na nag-aalala. Elena, nasaan si Nico? Bakit mo ginagawa ito? Nasa ICU si Mama ngayon dahil sa ginawa mong pag-freeze sa mga account ng kumpanya. How can you be so heartless? Pamilya pa rin tayo, Elena. Tinitigan ko siya. Ang lalaking ito na minahal ko sa loob ng 3 taon, ang lalaking pinag-alayan ko ng aking karera at kalusugan ay nakatayo sa tapat ko na parang isang kawawang biktima. Pamilya, mahinahon kong ulit, habang ang aking boses ay mananatiling pantay at walang anumang bakas ng galit o panginginig. Pamilya ba ang tawag mo sa ginawa niyo sa akin kagabi? Ginawa lang ni Mama iyon para sa kalusugan ng pamilya at para sa feng shui ng bata. Mabilis na depensa ni Adrian habang sinusubukang i-gaslight muli ang aking isip.
Inalagaan ka ng pamilya namin noong wala kang maipagmamalaking pangalan. Binigyan ka namin ng tirahan. Tapos ngayon, gaganituhin mo si mama sa harap ng mga doktor. Huwag mo naman kaming patayin sa stress. Hindi ako sumigaw. Kinuha ko mula sa aking maliit na leather bag ang isang printed na kopya ng bank transfer record mula sa aming dating joint account. Isang transaksyon na ginawa niya sa mismong gabi na ako ay nanganak sa ospital. Iniharap ko ang papel sa kanyang mukha. Lumitaw doon ang linya ng transaksyon. 5 milyong piso na inilipat ni Adrian mula sa aming pampamilyang pondo patungo sa personal na shell company ni Clarissa. Habang ako ay naghihirap sa delivery room, nanlamig ang mukha ni Adrian. Natuyo ang kanyang lalamunan at nawalan siya ng kakayahang magsalita. Habang ako ay nagdurusa sa mga tahi ng panganganak at itinapon ng ina mo sa basement, busy ka sa pagpapadala ng pera sa kapatid mo. Malamig kong pahayag habang nakatitig ng diretso sa kanyang mga mata. Ang pamilya ay hindi nagtatapon ng ina ng kanilang anak sa basement, Adrian. Ang ginagawa mo ngayon ay hindi pagmamahal o pag-aalala sa pamilya. Ito ay purong takot dahil alam mong mawawalan ka na ng pera at kapangyarihan bukas. Elena, magpapaliwanag ako. Nauutal niyang simula. Bago pa man siya makahakbang ng pabalik, 4 na matatangkad at formal na security detail ni Atarsino Reyes ang mabilis na pumalaot sa aming gitna. Harang ang kanilang mga katawan upang protektahan ako. Dahan-dahan nilang inilayo si Adrian ng may buong paggalang, ngunit may matatag na pader ng kapangyarihan. Hindi ko na pinalagpas ang sandali. Kinuha ko mula sa aking bag ang isang lumang resibo ng aming unang anniversary dinner. Isang simpleng bagay na itinabi ko sa loob ng 3 taon bilang alaala ng ating lumang pag-ibig. At ibinagsak ko ito sa basurahan ng parking lot nang walang anumang paglingon. Pumasok ako sa loob ng aking black SUV at humilig sa malambot na leather seat. Sa Montecillo Tower tayo, inutos ko sa driver. Habang nakatayo si Adrian sa gitna ng parking lot, naiwang mag-isa at pinalilibutan ng mga gwardya. Biglang nanginginig na tumunog ang kanyang telepono sa kanyang bulsa. Isang pilit na text message mula kay Clarissa ang lumabas sa screen. Kuya, ibenta mo na ang lahat ng shares natin kay Director Gomez bago magbukas ang merkado bukas ng umaga. May nakatagong mas malaking audit si Don Rafael na wawasak sa atin. Hindi alam ni Adrian kung ano ang kanyang uunahin. Ang kanyang inang nasa ICU, ang mga nawawalang shares, o ang asawang magiging bago niyang amo bukas. Gabi na, eksaktong 11:00, nang marinig ang mahabang wangwang ng 3 sasakyan ng pulisya sa labas ng gate ng mansyon ng Montecillo. Pumasok ang mga tauhan ng korte at ng Philippine National Police upang magsilbi ng isang formal na search warrant sa mansyon para sa pagkumpiska ng lahat ng dokumento at computer servers na nauugnay sa kasong malversation at bank fraud laban kay Doña Beatriz at Clarissa. Sa Grand Ballroom ng Manila Hotel, nagliliwanag ang malalaking chandelier sa tapat ng daan-daang bisita, investors at mamamahayag. Ito ang gabi ng Grand Gala at Emergency Stockholders Meeting ng Montecillo Holdings. Sa gitna ng bulwagan, nakaupo si Doña Beatriz sa isang mamahaling wheelchair. Nakasuot siya ng itim na terno, nakayuko ang ulo, at may paos na boses habang pinapalibutan ng mga kamera ng telebisyon. Si Adrian ang nagtutulak sa kanyang wheelchair habang nakatayo sa tabi si Clarissa na may maikling ngiti sa kanyang mga labi. Ginoong mamamahayag, panimula ni Doña Beatriz sa isang boses na nagpanggap na mahina at maawain, habang pinupunasan ng panyo ang kanyang mga mata. Inalagaan natin si Elena na parang tunay na anak sa loob ng 3 taon. Ngunit nang malaman niyang may kaunting problema sa negosyo, itinapon niya ang aming pagmamahal. Tumakas siya kasama ang aking apo at nagnakaw ng milyon-milyong pondo mula sa kumpanya. She is an ungrateful, low-class woman who ruined our family name. Naririnig ko ang mahinang bulungan ng mga investors sa paligid. Ang kanilang galit at paninirang puri ay umabot sa pinakamataas na antas ng kasinungalingan. Sa mismong sandaling iyon, dahan-dahang bumukas ang 2 malalaking gintong pinto ng Grand Ballroom. Huminto ang lahat ng usapan.
Ang ilaw ng mga kamera ay mabilis na humarap sa pintuan. Pumasok ako sa bulwagan. Nakasuot ako ng isang napakagandang emerald green gown na gawa sa makintab na seda. May mahabang buntot na dahan-dahang humahawi sa pulang karpet. Ang aking buhok ay nakatali sa isang mataas at pormal na ayos, at sa aking leeg ay nakasabit ang lumang pendant ng aking ama. Sa aking tabi ay nakatayo si Attorney Gabriel Reyes at 3 senior board directors ng Montecillo Group. Napatigil si Adrian, nanlaki ang kanyang mga mata at natuyo ang kanyang lalamunan habang nakatitig sa akin. Hindi siya makapaniwala na ang babaeng itinapon nila sa basement 2 araw ang nakalipas ay nakatayo ngayon sa harap ng buong lipunan na parang isang tunay na reyna. Mabilis na humakbang si Clarissa patungo sa akin. Sinusubukang harangan ang aking daan. Ang kapal ng mukha mong pumasok dito, Elena. Trespasser ka sa pampublikong kaganapang ito. Palabasin siya ng mga gwardya. Bago pa man makagalaw ang mga gwardya ng hotel, humakbang si Attorney Gabriel Reyes sa aking harapan. Inilabas niya mula sa kanyang leather case ang isang sertipikadong utos ng korte at ang orihinal na stock transfer certificates. Miss Clarissa Montecillo, malakas at formal na pahayag ni Attorney Reyes sa harap ng lahat ng mga mikropono. Si Ma'am Elena Rosario Montecillo ay hindi isang trespasser. Siya ang tumatayo bilang controlling shareholder at ang bagong tagapangulo ng Board of Directors ng Montecillo Holdings. Nagkagulo ang buong bulwagan. Ang mga mamamahayag ay nagsimulang mag-unahan sa pagkuha ng larawan. Dahan-dahan akong umakyat sa entablado. Bawat hakbang ng aking sapatos sa mga baitang ay may kasamang ganap na katahimikan at seguridad sa sarili. Inayos ko ang mikropono sa tapat ng aking mga labi. Tumingin ako sa ibaba, diretso sa namumutlang mukha ni Doña Beatriz na nakatitig sa akin mula sa kanyang wheelchair. Dahan-dahan kong inayos ang aking diamond earring gamit ang aking 2 telephone, habang ang mga flash ng camera ay tuloy-tuloy na lumiliwanag sa aking tapat. Wala ni isang bakas ng kaba sa aking dibdib. Magandang gabi sa inyong lahat. Panimula ko sa isang malinaw, malamig, at matatag na boses na umalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Ako si Elena Rosario Montecillo, ang tanging anak ng panganay na tagapagmana na si Rafael Montecillo Jr. at ang tanging biolohikal na apo at kinatawan ni Don Rafael Montecillo. Nabasag ang formalidad sa bulwagan. Ang mga investors ay mabilis na tumayo mula sa kanilang mga upuan. Pinindot ko ang isang maliit na remote control sa aking kamay. Sa malaking LED screen sa likod ng entablado, pinalabas ang forensic audit log ng buong kumpanya. Lumabas doon ang buong katotohanan. Ang 100 milyong piso na lihim na pondo na inilipat ni Doña Beatriz at Clarissa patungo sa kanilang mga offshore accounts, ang mga pekeng kontrata, at ang kasulatan ng bank fraud na ginawa nila gamit ang aking lumang pirma. Ang babaeng nagsabing ako ay magnanakaw, malamig kong patuloy habang itinuturo ang screen, ay ang siya mismong nagnakaw sa pondo ng kumpanya at sa sweldo ng daan-daang manggagawa sa loob ng 5 taon. Sa matinding galit at pagkapahiya sa harap ng buong lipunan, biglang nakalimutan ni Doña Beatriz ang kanyang pagpapanggap. Lumalabas ang kanyang tunay na galit. Bigla siyang tumayo mula sa kanyang wheelchair, mabilis na umakyat sa entablado habang sumisigaw ng buong lakas at itinaas ang kanyang kamay upang itama ang isang malakas na sampal sa aking mukha. Sinungaling ka, Elena, sigaw niya. Ngunit bago pa man dumapo ang kanyang kamay sa aking mukha, 3 porman na opisyal ng Philippine National Police bilis na humarang sa entablado. Sinalo ng pulis ang kanyang kamay at sa harap ng lahat ng kamera ng pambansang telebisyon, pinalibutan si Doña Beatriz at Clarissa ng mga autoridad habang pormal na ikinakabit ang mga gintong pusa sa kanilang 2 bisig para sa kasong bank fraud, forgery at malversation of funds. Sa gitna ng pambansang telebisyon at sa harap ng daan-daang investors, nagsimulang mawasak ang pamilya Montecillo mula sa loob, habang ikinakabit ng mga pulis ang mga gintong pusa sa mga bisig ni Doña Beatriz. Biglang nag-alburuto si Clarissa sa matinding takot. Isang malakas na sigaw ang lumabas sa kanyang mga labi habang itinuturo ang sariling ina. Hindi sa akin ang mga accounts na iyan.
Si Mama ang nag-utos sa akin na ilipat ang 100,000,000. Siya ang nagmanipula sa mga dokumento at nag-utos na gamitin ang pirma ni Elena. Huwag niyo akong hulihin, napatitig si Doña Beatriz sa kanyang anak. Ang mukha ng aking biyenan ay puno ng pagkagulat at matinding pagtataksil. Ang sarili niyang paboritong anak na pinaglaanan niya ng milyon-milyong piso ay ang siya mismong naglaglag sa kanya upang iligtas ang sariling balat. Naririnig ko ang mahinang tawanan ng mga shareholders sa paligid. Ang pamilyang dating nagmamalaki ng kanilang mataas na uri at pormalidad ay nagmumukha ngayong mga kawawang uod na nag-aagawan sa dumi. Sa gitna ng kaguluhan, lumapit si Adrian. Magulo ang kanyang damit, umiiyak ang kanyang mga mata, at desperadong dumating sa tapat ng entablado. Sa harap ng lahat ng tao, biglang lumuhod si Adrian sa aking paanan. "Elena, patawarin mo ako, pakiusap!" Umiiyak niyang sigaw habang sinusubukang hawakan ang laylayan ng aking green gown. "Nagkamali ako. Ginawa ko lang ang lahat dahil pilit ako ni Mama. Takot ako sa kanya. Mahal kita at si Nico. Pakiusap, ibalik natin ang pamilya natin. Ibaling mo sa akin ang buhay ko." Tiningnan ko siya mula ulo hanggang paa. Ang lalaking dating nagmamataas, ang lalaking pumayag na itapon ako sa basement at nagtangkang agawin ang aking anak, ay nakaluhod ngayon sa semento habang nagmamakaawa para sa aking awa. Inilagay ko ang mikropono sa aking mga labi upang marinig ng buong bulwagan ang aking sagot. "Tumayo ka, Adrian," malamig at mahinahon kong utos, habang ang aking boses ay walang anumang panginginig. "Huwag mong iwan ang kaunting dignidad na natitira sa iyo sa sahig na ito." Ang lalaking pumayag na itapon ang ina ng kanyang anak sa basement at nagtangkang agawin ang kanyang karapatan ay walang karapatang humingi ng pangalawang pagkakataon. Ang pag-ibig ko sa iyo ay tuluyan ng namatay noong gabing iyon. Hindi na nakasagot si Adrian. Yumingkoy ang kanyang mga balikat habang ang mga tauhan ng seguridad ay dahan-dahang inilalayo siya sa entablado. Inutusan ko ang pulisya na ilabas na sina Doña Beatriz at Clarissa patungo sa sasakyan ng pulisya nang may buong kaayusan at walang anumang karahasan. Hinarap ko ang board of directors. Sa tulong ni Attirer Gabriel Reyes, formal kong ginamit ang aking 51% ng voting shares. Sa pamamagitan ng isang formal na resolusyon, inalis ang buong lumang pamunuan at formal akong itinalaga bilang bagong chairman at chief executive officer ng Montecillo Holdings. Inutusan ko agad ang bagong auditing team na ibalik ang nakaw na pondo sa sweldo ng mga manggagawa at ibaba ang presyo ng mga paupahan ng kumpanya para sa mga mahihirap na pamilya. Pagkatapos ng meeting, umakyat ako sa huling palapag ng Montecillo Tower sa dating marangyang opisina ni Doña Beatriz. Pumasok ako sa loob, malaki ang silid, may malalaking bintanang salamin na nakatapat sa buong lungsod. Lumapit ako sa malaking mahogany desk. Kinuha ko ang lumang portrait picture ni Doña Beatriz at Adrian na nakapatong sa mesa. Inalis ko ang larawan at dahan-dahan kong isinilid sa paper shredder machine ang aming lumang larawan sa kasal. Pinasuod ko ang pagiging maliliit na piraso ng mga papel hanggang sa maging alikabok ang lahat ng alaala ng aming nakaraan. Sa halip nito, inilagay ko sa ibabaw ng mesa ang isang magandang larawan ng aking namatay na ama at ng aking anak na si Nico. Pumasok si Attirer Reyes sa opisina habang may hawak na formal na kumpirmasyon mula sa Bangko Sentral. "Elena, formal nang nalinis ang pangalan mo. Ang lahat ng personal mong garantiya ay formal nang pinalitan ng mga ari-arian ni na Doña Beatriz at Adrian. Bilang pananagutan sa kaso, malaya ka na sa anumang utang." Huminga ako ng malalim. Sa unang pagkakataon sa loob ng 3 taon, naramdaman ko ang tunay na kalayaan sa aking dibdib. Habang nakatayo ako sa bintana ng aking bagong opisina, pinapanood ang paglubog ng araw sa lungsod, pumasok ang isang sheriff ng Korte Pambata, kasama ang abogado. Inabot nila sa akin ang isang opisyal na dokumento, ang formal na subpoena at summons para sa pinal na desisyon sa sole custody ni Nico. Sa loob ng tahimik at formal na silid ng Korte Pambata, nakatayo ako sa tabi ni Attirer Gabriel Reyes. Sa kabilang tapat ng mesa ay nakaupo si Adrian. Wala na ang kanyang mamahaling terno at ang kanyang mayabang na 3D.
Nakasuot siya ng simpleng puting polo shirt. Nakayuko ang ulo at may malalim na maitim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata. Ang lahat ng kanyang ari-arian ay formal nang na-freeze ng korte at si Doña Beatriz ay nananatili sa detention center habang inihahanda ang kasong bank fraud. Inayos ng hukom ang kanyang mga salamin at binasa ang pinal na desisyon sa kaso ng kustudiya ni Nico. Patapos suriin ang mga record ng ospital, panimula ng hukom sa isang matatag na boses. Ang ginawang pagpilit sa ina na lumipat sa basement sa mismong gabi ng kanyang panganganak at ang pagtatangkang agawin ng bata gamit ang pampinansyal na pamimilit. Ang korte ay nagpapasya. Ang buong sole custody at guardianship ng sanggol na si Nico ay ipinagkakaloob ng walang anumang pasubali kay Elena Rosario Montecillo. Bumagsak ang mga balikat ni Adrian. Yumingkoy ang kanyang mukha sa kanyang mga kamay. Sa paniniwalang tuluyan na niyang hindi makikita ang kanyang anak kailanman. Ngunit bago formal na isara ng hukom ang session, tumayo ako at hinarap ang korte. Your Honor, panimula ko sa isang mahinahon at malinaw na boses. Hindi ko ipagkakait kay Adrian ang karapatang maging ama kay Nico sa ilalim ng dalawang mahigpit na kondisyon. Tumingin si Adrian sa akin nang may matinding pagkagulat sa kanyang mga mata. Una, patuloy ko habang nakatitig sa kanya. Walang anumang karapatan sina Doña Beatriz at Clarissa na lumapit o humawak kay Nico kailanman. Pangalawa, ang visitation rights ni Adrian buwan-buwan ay magiging epektibo lamang kung siya ay makakahanap ng malinis na trabaho at magbabayad ng child support mula sa sarili niyang pinaghirapang sweldo. Tinitigan ako ni Adrian. Sa kanyang mga mata ay lumabas ang matinding pagkahiya at malalim na pagsisisi. Nare-realize niya na sa kabila ng lahat ng kasamaang ginawa ng kanyang pamilya sa akin, hindi ako naging tulad nila, na natili akong makatarungan, may malinis na puso at may malinaw na hangganan. Paglabas namin sa pintuan ng korte, nakatayo si Adrian sa gilid ng pasilyo habang pinapawisan ang kanyang noo sa kaba at takot. Lumalapit ako sa kanya habang karga ko si Nico sa aking mga bisig. Kinuha ko mula sa aking bag ang isang malinis na puting panyo at inabot ito sa kanya. Hindi kita pinaghihigantihan, Adrian. Mahinahon kong sinabi habang nakatitig sa kanyang mga mata. Pinoprotektahan ko lang ang aking anak. Matuto kang tumayo sa sarili mong mga paa at maging isang tunay na ama. Inabot ni Adrian ang panyo gamit ang kanyang nanginginig na mga kamay. Tumango siya habang lumalabas ang mga luha sa kanyang mga mata. At sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, tinanggap niya ang kanyang pagkakamali nang walang anumang sumbat. Isang linggo pagkaraan, formal kong inilunsad ang aking personal na proyekto, ang Rosario Foundation for Solo and Betrayed Mothers, gamit ang aking sariling kita mula sa mga dividend ng kumpanya. Sa loob ng malaking bulwagan ng lungsod, daan-daang kababaihan ang nagtitipon at pumapalakpak habang nagpapasalamat sa suporta na ibinibigay ng foundation para sa kanilang sariling pagbangon. Habang umalingaw-ngaw ang palakpakan ng daan-daang kababaihan sa bulwagan, biglang bumukas ang dalawang pinto sa likod. Pumasok ang isang matandang babaeng nakasuot ng formal na damit, ang dating pampamilyang tagapangalaga ng ari-arian ni Don Rafael, na may hawak na isang nakaselyong lumang kahoy na kahon na ipinadala mula sa lumang mansyon ng aking ama sa probinsya. Sa harap ng daan-daang kababaihan, mamamahayag at mga leader ng lipunan, formal kong inilunsad ang Rosario Foundation for Solo and Betrayed Mothers. 30% ng aking taunang personal na kita mula sa Montecillo Holdings ay nakalaan na ngayon para sa pabahay, legal na tulong, at scholarship ng mga inang itinapon at sinaktan ng kanilang mga pamilya. Umakyat sa entablado si Don Rafael Montecillo na masigla na ang kalusugan. Sa tulong ni Atosier Gabriel Reyes, inabot ng aking lolo ang mikropono at formal na nagsalita sa harap ng buong media. Sa loob ng 50 taon ng pagtatayo ko sa Montecillo Holdings, pahayag ng matanda sa isang boses na puno ng pagmamalaki. Si Elena ang pinakamagaling, pinakamalasakit at pinakadakilang pinuno na nakita ng pamilyang ito. Hindi lamang niya iniligtas ang kumpanya sa pagkabangkarote, itinuro rin niya sa atin na ang tunay na yaman ay ang integridad at ang dignidad ng tao. Umalingaw-ngaw ang malakas na palakpakan sa buong bulwagan.
Pagkatapos ng seremonya, lumapit sa akin si Maribel. Nakasuot siya ng simpleng damit ng volunteer. Sa tulong ng foundation, pinalagpasan ko ang kaso sa kanya sa kaisipang magtatrabaho siya bilang isang simpleng staff upang bayaran ang kanyang utang sa pamamagitan ng paglilingkod sa mga mahihirap na ina. Elena, mahinang sabi ni Maribel habang nakayuko ang kanyang ulo. Salamat dahil hindi mo ako ipinakulong at binigyan mo pa rin ako ng pagkakataong magbago. Tinitigan ko siya ng may malinis na puso at malamig na kalma. Pinatatawad kita, Maribel. Ngunit ang bawat tao ay kailangang matutong magbago sa sarili niyang pagsisikap. Gamitin mo ang pagkakataong ito para sa sarili mong kabutihan. Pumasok si Atajan Reyes sa gilid ng entablado upang ibigay ang pinal na ulat ng korte. Si Clarissa ay pumasok sa isang plea bargain agreement kung saan isinuko niya ang lahat ng kanyang nakaw na yaman at na-probation bilang isang simpleng encoder sa pamahalaan. Si Doña Beatriz naman ay pinagbayad ng napakalaking multa at restitusyon na nagpaubos sa buong personal niyang yaman. Wala na sa kanya ang mansyon, wala na ang kanyang mga alahas, at nakatira na siya ngayon sa isang simpleng care facility. Malayo sa dating luho na kanyang ipinagmamayabang. Dumating ang karma hindi sa pamamagitan ng galit o banta, kundi sa pamamagitan ng mismong batas at katotohanan. Isang buwan pagkaraan, lumipat kami sa aming bagong tahanan. Isang magandang rest house sa tuktok ng Burol sa Tagaytay na nakatapat sa malawak at tahimik na Taal Lake. Nabili ko ang bahay na ito gamit ang sarili kong pinaghirapang pera mula sa aking sweldo bilang chairman. Pumasok ako sa aking bagong study room. Inilagay ko ang isang sariwang puting bulaklak ng sampagita sa tabi ng nakasabit na larawan ng aking namatay na ama na si Rafael Jr. Nagawa ko po, Papa, bulong ko habang nakatitig sa kanyang mga mata sa larawan. Nabalik ko ang ating dangal at walang sino man ang makakapakialam muli sa atin. Tumingin ako sa salamin sa dingding habang karga ko si Nico. Ang babaeng nakatitig sa akin ay hindi na ang takot at mahinang asawa na itinapon sa basement noong gabi ng panganganak. Ang nakatayo ngayon ay isang matatag, malaya at matagumpay na reyna na gumawa ng sarili niyang kapalaran. Habang dahan-dahang lumulubog ang gintong araw sa Taal Lake, narinig ko ang isang mahinhin na katok sa aming malaking pintuang kahoy sa gate. 4:00 na ng hapon. Ito ang eksaktong nakatakdang oras para sa unang supervised visit ni Adrian kay Nico. Pagkatapos niyang matapos ang kanyang unang buwan bilang isang junior clerk sa isang maliit na kumpanya. Karga ko si Nico habang dahan-dahang naglalakad patungo sa pintuan. Habang ang malamig na simoy ng hangin ng Tagaytay ay pumasok sa dahan-dahang pagbukas ng pinto. Isang maaliwalas na umaga ng linggo sa Tagaytay. Ang malamig na simoy ng hangin mula sa Taal Lake ay dahan-dahang humahawi sa mga berdeng halaman sa aming malawak na bakuran. Bumukas ang simpleng pintuang kahoy ng aming gate. Pumasok si Adrian. Nakasuot siya ng simpleng maong at malinis na kamiseta. Wala na ang mamahaling sasakyan o ang dalawang gwardya na dating nakabuntot sa kanya. May hawak siyang isang maliit na gawa sa kahoy na laruang kalesa para kay Nico. Isang simpleng bagay na binili niya mula sa kanyang sariling sweldo bilang isang junior clerk. Yumuko siya ng may buong paggalang nang makita niya ako sa balkonahe. Magandang umaga, Elena, formal niyang bati. Magandang umaga, Adrian, mahinahon kong sagot habang itinuturo ang damuhan kung saan naglalaro si Nico kasama ang aking ina. Nasa bakuran si Nico. Naupo ako sa wooden bench sa balkonahe habang pinapanood sila mula sa malayo. Inilagay ni Adrian ang laruan sa damuhan at dahan-dahan niyang inakay si Nico sa paglalakad. Tumawa si Nico ng malakas habang humahawak sa mga daliri ng kanyang ama. Pinagmasdan ko ang eksenang iyon. Wala na ang anumang paninikip sa aking dibdib. Wala na ang galit at wala na ang anumang pait. Ang sakit na dating pumatay sa aking puso noong gabing itinapon ako sa basement ay tuluyan ng napalitan ng isang malalim at hindi magigibang kapayapaan. Kumuha ako ng isang basong malamig na tubig mula sa kusina at dahan-dahan kong inabot ito kay Adrian nang lumapit sila sa balkonahe. Inabot ni Adrian ang baso. Tumingin siya sa akin at sa kanyang mga mata ay wala ng bakas ng pagmamarunong o pagpapanggap.
Salamat sa pagiging maayos na ama ngayon, Adrian. Mahinahon kong sinabi habang nakatitig sa malawak na kalangitan. Ang nakaraan ay pinatawad ko na para sa sarili kong kapayapaan. Ngunit ang hinaharap natin ay mananatiling magkahiwalay. Ikaw ay ama ni Nico, ngunit ako ay ang tanging may hawak ng aking sariling buhay. Yumuko si Adrian ng may buong paggalang. Salamat, Elena. Salamat dahil pinayagan mo pa rin akong maging bahagi ng buhay ng ating anak. Patawarin mo ako sa lahat ng aking pagkukulang noong araw. Tumango ako ng may buong antas ng dignidad. Nang matapos ang 2 oras na nakatakdang pagbisita, nagpaalam si Adrian at dahan-dahang lumabas sa gate. Walang sumbatan, walang drama, at walang anumang balikan. Kinuha ko si Nico sa aking mga bisig at inangat siya patungo sa ulap. Tumawa ang aking anak habang itinuturo ang 2 ibon na malayang lumilipad sa tapat ng taandig. Napangiti ako. Sa loob ng mahabang panahon, akala ko ang kaligayahan ay ang tanggapin at mahalin ng pamilya ng ibang tao. Akala ko ang utang na loob ay ang pagpapakumbaba at pagpapairal ng tiis hanggang sa mawasak ang sariling katauhan. Ngunit sa pamamagitan ng aking pagbangon, natuklasan ko ang pinakadakilang katotohanan ng buhay. Ang tunay na paghihiganti ay hindi ang sirain ng taong nanakit sa iyo. Ang tunay na paghihiganti ay ang bumangon mula sa dumi, mahalin ang sarili ng walang pag-aalinlangan, at mabuhay ng mas masaya, mas malaya, at mas marangal kaysa kailanman.